So, ayan guys, ito ang aking variegated Tinkerbell at two pots sila. Dati is, sila, 3. Then, yung isa is, ayun na maalam. Then, ayan, yung isa ko naman is kinat ko kasi nga nabuwal na siya. Then, ito yung dalawa kong another two pots ko na variegated Tinkerbell. Then, tingnan nyo siya, na sunburn siya. Yung mga babies niya is na sunburn nung nakaraang summer. Pero, ayan, ito na sila. At, ayan, bala ko silang pagsamahin sa isang pots. At ayan, simulan na natin. Ayan ang aking variegated Tinkerbell. At ayan, ito ang kanyang itsura. Yung mga babies niya is na sunburn pero ayan, surviving pa rin. At ililipat ko na sila. Pagsasamahin ko na lang sila sa mas malaking pots para maganda silang tingnan. Then ayan, may roots naman sila. Ang ano nga lang is na sunburn sila. Kasi yung nung nakaraang summer is sobrang init talaga kahit morning sun. Ayan, madami din akong na sunburn. Then ayan, at ito yung pangalawang pots. At ayan, sobrang kapit niya na sa soil. Ipaluwagin lang natin yung soil para mas dali natin siyang makuha. At ayan, sobrang ganda pa naman ng variegated Tinkerbell na to. At ito is favorite ko din. Medyo pricey din itong mga variegated Tinkerbell. At ayan, tingnan nyo naman yung roots nila. Okay naman, nagka-new roots naman sila sa soil kong ginamit. At ayan, no, tingnan nyo yung kanilang roots. Then ayan, ipagsamahin na lang natin. At ayan, ito is yung mas may yellow na variegation is madaling ma-sunburn. Then, ayan, tingnan nyo naman, hindi na din ganun ka chubby at ka-healthy ang aking variegated Tinkerbell. Kaya, meron na dyang fertilizer at soil. Ayan, nilagyan ko na. Then, para anuhan na lang natin siya, dagdagan na lang natin siya ng soil. Then, ayan, diba, mas maganda silang tingnan. Mas, mas lush lang tingnan pag pinagsama natin. At ayan, less space din. Ayan, tingnan nyo, ayusin lang natin siya. Then ayan ang itsura nila once na pinagsama natin. Then dagdagan lang natin ng konting soil para mas umangat sila. Ayan, meron na yung Osmocote na fertilizer. Then this time ang soil na to is mas dinagdagan ko ng rice hull. Ayan, mas dinagdagan ko ng rice hull itong aking loam soil. Ayan, then ayan, nalaglag na. Nagtumbling na siya. At ayan, ano natin siya, pag dikitin natin siya. Ayan, ganyan. At para mas maganda silang tingnan. Itong, ayan na, yung isang babies niya. Nabuwal na. At, ayan, may roots naman siya. Ayan, pagsamahin natin silang ganyan. At, itong Tinkerbell naman is, okay lang naman siyang alagaan sa lowland. Hindi siya, maarte at hindi naman din siya mabait. Ayan, sakto lang siya. Saktong sakto lang siya, nasa middle. At ayan, nagtumbling na naman yung isa. Ayaw niya yata itong katabi. Char, ayan. At ayan, pagsamahin natin sila kasi nga mas maganda. Then ayan, more on rice hull ang ating ginamit. Dati nga ang ginagamit ko lang is rice hull tsaka garden soil, pero nag loam soil tayo. At ayan, okay naman at maganda din. Maganda din naman ang kinalabasan. Nagka-roots naman din ito. Kaso niripat ko nga siya para pagsamahin na lang. At hindi na din kasi siya mukhang healthy. Mukhang ang papayat. At na-sunburn pa nga yung mga babies. Then ayan, hindi ko na ni-remove. Hinayaan ko na lang yung mga na-sunburn dyan. At ayan,
mas gumanda silang tingnan nung pinagsama natin. I-press lang natin yung soil para mas maging okay sila. At ayan, sana is maging healthy sila lalo. At ayan, ayusin lang natin. Sobrang ganda pa naman ng variegated Tinkerbell. Then ayan, sana is hindi ito magtampo. At ayan, kasi mas maganda silang tingnan pag magkasama. Then ito naman yung babies. Ayan, itanim na din natin siya. Ayan siya, may variegation na din siya. Ayan, isama na din natin dito. At itong Tinkerbell is pansin ko ano siya, ma-water. Ayan, gusto niya ng water palagi kasi madaling madry yung mga leaves niya at mga lower leaves niya. Matakaw siya sa water. Then ayan, dagdagan lang natin ng soil tapos yung pinakagitna. At ayan, ganyan lang guys. Okay naman siya sa lowland, pero meron din naman akong na maalam na variegated Tinkerbell. Yung kauna-unahan ko is inirepat ko, kinat ko kasi nga ano na siya, lumulundo. Then ayan, itaktak lang natin para ano, yung soil niya is masiksik. Then ayan, pansin nyo more on rice hull siya. Maganda din kasi ang rice hull sa mga succulent. Mas madali siyang mag-drain. Then ayan, okay na siya guys. At siksikin lang natin. Sana is maging lush pa siya. Yung non-variegated na to is napaka-easy niyang alagaan. At ayan, hindi maselan. Ito medyo. Ayan, medyo. Lahat naman ng variegated is maselan din. Then ayan guys, nakapagpat na tayo ng aking variegated Tinkerbell. Tingnan nyo, sa pinaka-crown niya is lumiliit na yung mga leaves. At ayan, mukhang ang payat-payat ng mga leaves niya. Sana is maging okay na siya dito. At ayan, ayusin lang natin yung soil. Ayan, mag-alaga din kayo ng variegated Tinkerbell kasi sobrang ganda niya. Ayan, sobrang ganda at yung non-variegated Tinkerbell is sobrang bait niya din at ang ganda-ganda din. Then ayan, ito na ang ating napat guys na variegated Tinkerbell. At ayan, nagpat lang tayo for today's videos. At ayan guys, ito wala pa yung variegation niya, hindi pa lumalabas yung kanyang pagka-variegated, pero yung mga babies doon is lumabas kaso na sunburn nga siya. Then ayan guys, tapos na tayong mag-repat ng ating variegated Tinkerbell. At ayan, thank you for always watching guys. Don't forget to subscribe. At ayan, thank you for watching. God bless us all. And mag-iingat po kayo palagi. At bye guys.